Hello mga ka-Andrip, good evening po sa ating lahat. Ay, good afternoon pa lang pala. 6:50 ng hapon, pero open pa kami. Open pa yung aming roll up. Ayan. At kanina pa ako nag-start, hindi ako matapos-tapos kasi simula nang mag-start ako mag-vlog, 5 pa yung bumili. So ayan, may share po ako sa inyo ngayon kasi 3 ang bumili ng CDI palabas, tapos may ginawa dito. So, yung 3 na yon na bumili ng CDI, tinatanong ko talaga sila muna kung na-troubleshoot na ba, kung sino ba ang gumagawa, kung nagdi-DIY lang ba sila. Kasi alam mo, nasa shop, na sa ibang shop, mekaniko, okay lang. Kasi, little bit concern lang din sa kanila para hindi sila mapagastos. Kasi medyo komplikado itong sa CDI. Kapag CDI ang binibili, tinatanong ko, ano bang problema ng motor? Palyado lang ba? Ayaw ba umandar? Wala bang kuryente? Next, tinatanong ko, na-check nyo na po ba ang spark plug? Na-check nyo na po ba ang fuse? Ganyan. Ang spark plug cap or ignition coil. Ganun kasi, medyo mura-mura yun kung yun lang pala yung problema. Worst pa dyan, na-experience na talaga, ay lagi na yan dito, actually yung may-ari ng Raider 150 na yon, bibili siya ng CDI. Tapos, tinanong ko siya kung sino ang gumagawa, siya lang daw ba? Sabi ko, paano mo na siguro na CDI ang sira? Kasi nga daw, walang kuryente daw. Tapos, sabi ko, ba't hindi mo na lang dalhin dito para matroubleshoot? Kasi hindi ka naman sigurado na yun. Pero sabi niya, pag tinitesting niya daw sa kaibigan niya na CDI, gumagana. Hindi ko sure kung nagsisinungaling lang siya nun kasi hindi ko nga siya bentahan. Usually, pag dito kasi, pag hindi sigurado, hindi ko talaga binibentahan. Sinasabi ko na lang sa kanila na try nyo na lang po muna sa iba. Kasi wala po kaming refund, return, replace, exchange pagdating sa CDI. Kasi komplikado nga po ang CDI. So, isi-share ko sa inyo mamaya bago tayo dumating dito. So, tinatanong ko po muna. Ngayon, kung halimbawa hindi sila sigurado kung na-troubleshoot na nila, lalo na nagdi-DIY, sinasabihan ko na mas maganda pong dalhin nyo dito para hindi kayo mapagastos. Kasi baka hindi po CDI ang sira. Baka yung mas mga mura lang. Baka spark plug cap lang or baka spark plug lang. May mga ganun kasi hindi natin sigurado yung mga nagdi-DIY. Tapos yung mabalik tayo dun sa Raider, nagsabi siya na CDI daw talaga sigurado siya. Sabi ko sa kanya, medyo mahal pa naman ang CDI ng Raider. Wala kaming refund, return, replace, exchange sa CDI. Ayaw mo ba talagang dalhin dito para ma-troubleshoot at masigurado? Sabi niya, sige lang po, okay lang kasi sigurado na talaga ako na CDI. Ngayon pumili siya ng CDI. Ayaw pa rin umandar, bumalik. Maya-maya sabi niya, ayaw pa man din tayo umandar, bakit kaya? So sabi ko, dalhin mo dito ang motor mo. So dinala dito ang motor, tinulak. Ayun, tinroubleshoot ng mekaniko, hindi CDI ang sira, yung fuse niya lang. O see? You see? Kasi tinanong ko siya before kung na-check niya na, sigurado talaga siya na CDI daw. Fuse lang, magkano ang fuse? Sa 10 piso. Tapos, bumili siya ng CDI. Yung mga nagdi-DIY, kaya reminder po sa mga nagdi-DIY, palagi po yan nangyayari kung ano na ang binili. Bumili na ng regulator, bumili na ng CDI, bumili na ng kung ano-ano. Minsan, ang problema is maliit lang. Doon ka sa mas makamura. So, ayun na nga, sabi niya, halati, paano yan? Sabi ko, diba, sinabi ko na sa'yo kanina, na wala kaming refund, return, replace, or ano pa man when it comes to CDI kasi komplikado ang CDI. Alam niyo kung bakit? Pwedeng maging ganito ang mangyari sa CDI. Ito kanina lang to binili. Yan. CDI ng pang Rusi. Yung PNTC, yung 5 pins. Ayan. Ay, 5 pins, 6 pins. So, inano niya sa CDI, ano ba tawag dito? Sinalpak niya. So, ayan. Pumutok. Ayan. Second time na ito. Yung una, yung pang CB pa naman yun. So, pag salpak ganun, pumutok. Dito naman ang lumubo nun. Kasi, grounded. So, yan yung binabanggit ko sa mga bumibili na wala po kaming refund, return, replace, or exchange pagdating po sa CDI. Sa lahat ng, CDI lang siguro ang wala akong change or refund, replace. Kasi nga po, pumuputok siya. Hindi natin alam, minsan pag hindi mo pansin, pag busy, nilagay lang dito. At marami pong, kunwari, bumibili ng CDI. Bibili lang sila ng CDI, sabihin na CDI. Tapos, dadalhin nila doon sa kanila. Iti-testing lang pala nila. Pag testing na doon na hindi gumana,
ibabalik, sabihin na, palagi to dito noon na, ay hindi pala CDI ang sira ng ng motor. Ano lang pala, spark plug lang pala or kwako lang pala, ganon. So, before, ako noon, nagpapa-replace, nagpapa-change. Tapos, yung napansin ko na palagi nga ganon, na ginagawa lang testingan ang CDI, hindi na ako nagpa-return, replace, exchange. Ayun, may bumili ulit. So, medyo nakakapikon din pag ganon at ganon. Minsan pa pag hindi mo mapansin, minsan maliit, tingnan nyo po, hindi masyadong pansinin, di ba? Minsan pag hindi mo yan napansin, pag dito tumapat, binalik lang sa box at sinabi na, ay te, balik na lang namin kasi hindi pala CDI ang sira ng ng motor. So, ikaw naman, balik, refund. Katagalan, siguro after mga sobra 2 years, ayun, hindi na ako nagpa-refund, nag-declare na ako na every time may bibili. Kanina, sinabihan ko na talaga siya na kasi yung kanina naman, share ko sa inyo, euro ang motor niya, tapos pinapabili daw siya ng mekaniko. Yung mekaniko, yung shop na pinagawa niya malayo, 5 kilometers away. So, sabi niya, i-convert na lang daw. So, sabi ko, sure po ba kayo? Kaya lang may nabanggit kasi siya about sa magneto. Kaya nagdalawang isip ako na pagbilhan siya. Sabi ko convert, sabi ko wala namang kinalaman ng sa stator pala, sa starting point. So sabi ko, sure po ba kayo? Kasi wala po tayong refund, return, replace pagdating po sa CDI kasi inisip ko baka gawing testingan lang din. So sabi ko, kung hindi po kayo sigurado, since wala po dito yung inyong motor, is hanap na lang po muna kayo sa iba kasi baka po masayang yung pera nyo na ibibili nyo tapos hindi po pala ito ang sira, sayang naman. Sabi ko, siguraduhin nyo po muna para hindi masayang yung pera nyo. So, win-win yun para sa kanya na hindi siya mapagastos at sa atin din na hindi mag-refund, magpapalit or return. CDI yan, pwede nga po mangyari dito. Sabi ko sa kanya, na-check po ba? Baka fuse lang yon ang problema, kaya ayaw umandar. Chinek na daw. So, yan ang iniiwasan natin. Beware kayo sa mga CDI, sa pagbibenta ng CDI. Kasi marami mga nagdi-DIY na grounded pala yung kanilang wirings. Pag salpak yan, sigurado yan, puto kaagad yan. So, sabi ko nga, okay lang pag dito ginawa na, titesting yan, normal yon. Kasi wala kaming tester ng CDI, medyo mahal ang tester ng CDI So, normal yon, okay lang nagamit. Kasi alam na mga mekaniko, diba, ito troubleshoot na. Yung mga nagdi-DIY, dito nga nung hindi nakita na may pala, grounded pala yung yun na yung sa CB, pag salpak, ganun, pumuto kaagad, diba? So, yun po yung share ko sa inyo about po sa pagbebenta po ng CDI at sa pagbili ng CDI. So, kung halimbawang matapat kayo dun sa hindi magpa-refund, return, replace, usually kagaya ko, so siguraduhin niyo po muna ang pag-troubleshoot at pag-check ng inyong mga motor para hindi kayo mapagastos. Sayang naman kung hindi pala CDI, diba? Tapos halimbawa, maraming beses na kasi yan, palagi yan nangyayari na yung mga nagdi-DIY, hindi pala CDI, pag ayaw umandar. Tapos, malalaman mo is kwako lang pala ang problema. So, ayun po. Palagi. So, hindi ko siya pinagbibili kanina yung magko-convert. Hindi ko siya pinagbibili. Talagang sabi ko, sa iba na lang po kayo bumili, sir. Kasi baka masaya yung pera nyo. Ayaw po pong mapagastos kayo na hindi naman pala yun. Kasi hindi po ako magre-refund. Sabi ko, sugal po talagang pagbili dito sa amin ng CDI. Kaya pinapaalam ko po sa lahat ng pagbumibili ng CDI na hindi dito ginagawa, na hindi ako nagpapa-refund, return, replace pagdating sa CDI. Kasi, ayan, number 1, gagawing testingan. Number 2, baka pumutok. Ayan, tapos hindi mo mapansin, nilagay lang sa, busy ka, diba, biglang, balik pa nalang, kasi hindi pala CDI ang sira, or hindi gumagana, hindi siya, walang kuryente din, usually ganun. So, yun lang, sana po ay tayo ay, may napulot dito sa ating pinag-uusapan ngayon na CDI. CDI nga pala ito ng Rusi na DC, yan na 125, 150, ayan siya, yung mga 6 pins, ayan, pumutok. Thank you so much. See you on my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe. Bye-bye.